Hello everyone, welcome back to the channel. It's Harriet here and it's Friday and you know what that means. It's now time for another bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And today we are talking about Maria Alzama, the best palipasin natin. Let's make it 30 seconds. Ayoko ma-demonetize sa pelikula to. Uh, the best corn star. Ayan. Okay, so this is a movie starring Albi Casino and Danny Yoshida. And it is an independent film. Okay? So, medyo low budget siya. Maramdaman mo na low budget siya kasi sa first scene pa lang ng pelikula, may audio issue na. Wala akong maintindihan. Okay. Actually, most of this movie is like my video here. Medyo scop yung microphone na parang built-in mic ng cellphone yung ginamit. So, who am I to judge? Kasi ako rin, di ba, built-in microphone ng Steam Deck yung gamit ko dito para mag-record ng video. So ayun. Yeah, this is Maria Alzama, the best porn star. Kaya I think I can say it na it is part of the Sinisilip Film Festival sponsored by Ayala Malls. At ayun. So, ang kwento dito ay kay Jopet Aguilar. Siya ay ginagampanan ni Albi Casino. Ang tatay niya si Jeric Raval. Ayun. So, ito si Jopet, mahilig siya sa porno. Na tipong parang yun yung reliever niya. Meron siyang dalawang kaibigan na di ko alam anong pangalan. Pero isang may nakasalamin na mataba at isang di ko alam kung anong orientation niya pero feel ko bakla eh. Ah, explain ko mga bakit tingin ko bakla. Okay. May huge Game Awards leak. Oh. Yeah, the Game Awards mamaya na alas 8 so magpupuyat ako. Siguro mag-out na ako ng mga alas 4 dito sa work. I am working by the way. So, yeah, go figure. Tapos may Christmas party pa ako bukas. Alas 4. So, baka wala akong tulog niyan kasi Game Awards is 8 hanggang 12. Alam ko matagal 'yan eh. Ayun. Okay, so let's start with the review. Continue natin yung review na to. By the way, if you like this review, paki-like na lang po yung video, subscribe to the channel, hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. Okay, so Maria Alzama, yung porn star na pinapanood dito ni Japet, and I think the plot is sa isang gabi na kumakain siya ng cup noodles at nanonood ng porno, nilaro niya yung kanyang alaga. At nung nilabasan siya, yung si Milia pumunta sa laptop and the next day nabuhay si Maria Alzama. So, technically there are two Maria Alzamas. Isa yung totoong artista at isa itong duplicate na nilikha ng Magic si Milia ni Albi. Ang masasabi natin dalawa kasi sa dulo yun, magkikita yung dalawa. Okay. So, dahil na-create sa Magic Similian ni Albi Casino, itong si Maria Alzama from the portal, eh, I can't, I can't, I can't take this. Ah, medyo naive siya. Okay? She only talks Japanese. She only moans. So, kailangan mag-cope ni Albi or ni Japet sa buhay kasama itong si Maria. Una pa lang, di sila magkaintindihan kasi si Japet, alam lang niya is English and Tagalog kasi si Maria na galing sa Portal, alam lang niya is Hapon. Okay? Pagdating doon, dahil alam lang ni Maria po, every time na sinabi ni Japet that she has to hide, hindi nag-hide out of curiosity itong si Maria at natuklasan siya ng tatay. Buti na lang pinalusot ng tatay ni Japet sa kanyang tatay na si Maria isang exchange student kahit namumukaan ata ni Jeric Rabal, yung ganap na tatay ni Japet, si Maria, kaso tanga siya eh.
namumukha nanonood pala 'to ng porno tapos di niya mamukhaan sino yung bida sa mga pinapanood niya. Okay, so yan yung ano, struggle dito kasi andito rin si Chloe Jenna, siya ay katrabaho ni Japet, may gusto siya kay Japet, pero nung nakita niya si Alzama kasama ni Japet at nag-post kasi na girlfriend ni Japet ito si Maria para pagselosin yung ex ni Japet na si Yami na ginagampanan ni Sash na Kang. Di ko alam kung siya ang nawawalang kapatid ni Angeli pero sige. Di ba siya maganda eh? Di maganda yung Sash na eh. Ayun. Okay. Yan, yun. Nagselos itong si Chloe Jenna. Umami ng kanyang feelings kay Japet. At ayun, malungkot si Japet. Ngayon, dahil nga sagabal sa buhay itong si Maria Alzama, gusto ni Japet na i-dispel yung portal o itong shadow clone ni Maria Alzama na nagawa niya. At dito nagkakamalan sa mga kaibigan niya. So nagamit sila mga eksperto ng pare, ng therapist, hanggang sa may nakuha silang incel sa internet na ginawa yung same method na nilaro yung kanyang ari, nilabasan, napatakan yung laptop, tapos yun. Ang nangyari, itong kinuha nilang incel, nung nilabasan ng similya, lumitaw sa tunay na buhay, yung AI generated image na pinagjajakulan niya. So, that's a big no-no, kaya yun. Ang way para ma-dispel itong si Maria Alzama is to delete history. At narinig ito ni Maria Alzama, na-feel niya na may masamang intention na gagawin ng tropa nila Japet, kinuha niya yung laptop kay Chloe Jenna at tumakas, natuntun nito. Muntik na magahasa ito si Maria, natuntun nila Japet, niligtas, at napagpasyahan ni Japet na mabuhay na lang si Maria Alzama at hindi na sila magkita. Si Japet sa si Chloe naging sila at si Maria Alzama pumunta sa book signing ng totoong Maria Alzama at naghalikan sila. Yun. Natapos ang pelikula, yung dalawang tropa ni Japet, trinay yung method, baka magkatotoo. Yung isa nasira yung laptop, yung isa successful naman kasi lalaki yung lumabas. Yung lalaki katalik ni Maria. At dahil doon, tingin ko bakla siya eh. Ba't tinira sa lalaki? Okay. Masasabi ko sa pelikula to, may struggle kasi dito, indie film kasi to eh. Kaya medyo di ko naintindihan talaga yung plot. Okay? Kaya y- na-explain ko siya on the best na aking makakaya. Okay? Kasi ano magagawa ko? Indie movie to eh. But nevertheless, ang pumatay sa pelikula to is yung audio issues niya. Okay? Ang there are times na inaudible music, yung audio, yung music, and there are also times na ano bang term na pwede kong i-describe? Mahina yung pacing. Yeah. Na parang sa susunod na eksena, andun na sila. Parang walang transition. Like that. Tapos yung acting style, parang group project. Ayun. So, I'm just gonna rate it here. Okay? Ayusin ko lang yung kasi naka-zoom out masyado. Okay. Yan. Palitin natin yung tier list. Ay, ba't ako nagalaw? Tier list yung gusto kong galawin. Tier list yung gusto kong galawin. Image. Tier list. Kasi yung tier list. So, yung rating mabibigay ko dito. Well, syempre, baka mababa. Malamang. Kasi, ang daming audio issue eh. Okay? Like, seriously. The audio is really bad sa pelikula na to. Like, has anyone synthesized the microphone for this? Ako, di ako marunong mag-edit.
At ako'y nagre-record na ng review pero kaya okay lang sa akin. Pero dito, I'm just gonna give it week. Okay. So may mga bagong pelikula ang Viva Max, BMX. We're going to have Ekis this Friday. Tuesday, we got Angela Morena, Pagdaong, and then Aliwan In on December 26, Friday. And then sa end ng year, meron natang may isa pang bagong pelikula. Happy Ending. Happy ba talaga? Ayun. Happy Ending. December 30, Tuesday. And then January 9, Friday. So walang Viva Max sa New Year's week, January 2. So pahinga tayo. January 9, si Jano Gibbs sa BMX ulit. Ayos. Tapos ito yung nagtataka ako eh. January 20, Tuesday, Tenement. Ano ba to? Anong premise ng pelikula na to? Parang ito yung first ever BMX movie na hindi magpa-feature ng bold. Kasi una, si Aaron Villaflor, alam ko, di na to nag-bold. Konsehal na kasi to. Si PB Walker, di na to nag-bold. Si Ian Dorado, di na to nag-bold. Si Benz, ang tagal ko lang dito nakita, siguro di na rin to nag-bold. Para pang Viva 1 dapat to eh. Pero, we'll see. Tingnan natin. Okay? Oh, ano, tagal pa hindi nakita si Benz eh. Saka si Aaron, alam ko kasi namulitika yan eh. Pero ayun. Okay. Thank you. Peace. Bye.